dito. And here comes talaga naman total na binibigay niya yung service niya sa ating Spirit Sound Ministry. There comes, welcome our new pastoral of the Sunday group, Toyong Chapter, Mr. Mila. Mr. Joey, thank you. So before we start, alam ko na pinagdasal na ako ni ating steward, but I want to confess to the Lord that I am nothing, to help me to pray as we say the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, I confess that I am nothing and I cannot do anything without you. So as of now, for this moment, Lord, I believe that you are here and you are pouring out your wisdom, your knowledge, and understanding for my sisters right now na makikinig sa atin, Lord, dahil lahat ng sasabihin ko ngayon dito ay manggagaling lang sa iyo at ikapapurin ng iyong pangalan. Amen. Keep us away, Lord, from any distraction, lalo na sa distraction of sleeping, distraction of laziness. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, our moderator has said, ang ating topic po ngayon ay yung ginawa natin, praise and worship. Matagal na tayo kung nag-praise and worship. Pero naiintindihan kaya natin lahat the deeper meaning of praise and worship. Alam niyo ba na nung ipinanganak pa lang tayo, pagkalabas natin sa sinapupunan ng ating nanay, ay nag-praise the Lord na tayo. Hallelujah! Hallelujah! May panganak ako. We were praising God when we were born. But because we went our own way, nakalimutan natin si Lord ng salamat. Pero dahil dito, sinibabapagtayo na sa Holy Spirit, bumalik yung Spirit sa atin, kaya kahit madudulas na nauuntog na yung ulo, kahit lahat na ng masasamang bagay na nangyari sa kabilang buhay, nag-hallelujah pa rin nag-praise the Lord. Kaya sinasabi nila, ano bang man ito? Parang mga siraulo. When it's true, because sabi ng Scripture, we are fools for Christ. As long as lahat ng ginagawa natin, kahit ang itsura natin ay parang siraulo na, basta para sa Panginoon, the Lord will be pleased to us. Amen. So, uunahin natin, dahil sinabi, praise and worship. Bakit hindi naging worship and praise? Laging nauuna ang praise sa worship. And ito yun. Simple kasi makabalik ko dapat isang week yata na ito kasi maraming subtopic siya. So, i-compress mo na lang dahil gusto kong mapunta tayo sa worship mismo. So, just yung iba na-explain na ng moderator natin. So, dito na bawasan ang sasabihin ko. So, praise, ano ba sa praise? Sa Tagalog ang praise. Papuri. Tayo, nararanasan natin, tayo nagagalit tayo pag hindi tayo pinupuri, pag nagluto pa ng hindi ka ang asim-asim naman. Hindi tayo nagluluto. Diba? Ginagamit natin ang papuri every day. Yung hindi tayo in-appreciate ng ama natin. Dahil ko lang mga bisita ko ngayon, hindi man lang nagpasalamat. Binigyan ko sila ng tea, binigyan ko sila ng pagkain, ng inumin. Wala man lang. Pagdating ko sila darating. So, how much more on God who created us? The Lord is not expecting us to praise Him. He doesn't need our praise. That's the way I want to say it. Hindi naman kailangan ng praises natin. But, dahil tayo ginawa niya na kompleto tayo ng katawan, hindi niya tayo ginawa na tigre dito at hirap yung ating neck. Ginawa na niya perfecto. So it is just right to praise the Lord every day of our life. Kaya pag nagdadasal na tayo, nauuna yung thanksgiving. Lord, I thank you, I praise you.
Because yung health, yung buhay, kailangan natin ipagdasal. Kahit ipapuri sa Diyos na yung binigay ng life sa atin. So praise and worship, hi Sister Karen, Vladimir, Edition. So praise. So I just want to discuss that praise. Napaka-importante sa parte ng ating worship. Laging nauuna yan. It's because kung sa analogy, ang gusto kong ikwento sa inyo gusto niyang pumunta sa bahay ng pinakamamahal ng kaibigan. Tapos natutulog siya. Dahil gusto mo, namimit mo na siya, ano ba gawin mo, di ba? Kung gusto mo nga lang, patuhin na yung pintuan na para magising siya, para makapasok ka doon. Gusto mo siya makita na matagal na kayo hindi nagkita. Yung desire mo, gusto ko nang makita kasi surprise ko yung kanya, matagal na ako doon sa Canada, kailangan ko siyang makita. Anong gagawin mo? Maaring batuhin mo kasi wala naman you have a personal relationship with your friend. Kaya kahit babatuhin mo yun, ikaw naman yun may personal relationship kayo, di ba? Kahit babatuhin mo yun, kahit batuhin mo yung jealousy ka. Okay na, para magising siya. Ganon din po sa ating praise and worship. Between God and us, He will open up the gate. This gate na sinasabi, yung heaven, para ibukunin niya yung blessings natin. Kasi, para bang binabato, di kayo yung malaking truso na ganyan. Alam niyo yung malaking, nung unang panahon ba yung malaking kahoy, para yung close na door na yan, you want to open it. You want to open it. And this is the responsibility. Ito yung gagawin ng ating praise to our God. He will open up the gate of heaven. He will open up the way. Kaya, dapat, yung praises natin, hindi yung sinabi na ang praise, dapat mabilis yan, ginagawa worship song. For the Lord is my tower. Hindi mo lang yan. Kaya nga, dapat yung mga praise natin mabilis. For the Lord is the tower. That's why we are encouraging. Kaya every time na yung worship leader, nandito siya, nag-encourage siya yung sinasabing exhortation. Huwag kayong malito sa word na exhortation, extortion, exhortation means encouragement. Kasi nasasabi ko, mag-exhort ka ha. Di ba? Yung ginagawa nyo ngayon, nagpapalayas ng espiritu yun. Exhortation yun, hindi exhortation o extortion. So, exhortation, yung mga words natin na dito sa loob, minsan hindi naintindihan sa labas. So, pag sinabi na exhortation, encourage mo sila para sumayaw. Kaya may parte talaga na nag-exhort ang worship leader natin. Kaya pag hindi kayo nag-respond, sinasabi niya, yung hindi sumasayaw, magsosodo. Okay? Yan ang praise natin. Ito, how would we pray? Yung iba na isabi na ng ating moderator kanina, paano tayo magpapatuloy dito? Lifting our hands. I will skip this kasi tapos na kanina. Lifting our hands, just like we surrender to a thief or magnanakaw para hindi ka na papatayin, di ba? Surrender. Clapping our hands. Nag-clap tayo kanina. It's to show our praises to God. Psalm 47:1. Yung lifting our hands is First Timothy. Ang dami nito Ibigyan ko lang na lang kayo ng isa. First Timothy 2 verse 8. Yung clapping of hands is 47:1. Clap your hands, O you people. And playing of instrument. Musical instrument. Kumpleto tayo dito. And hindi naman tayo nag-praise and worship na nakatayo, ay nakaupo. Kaya kung are you ready to praise the Lord? Hindi na sasabihin dapat ng worship leader na, kaya tumalong na kayo. Pag sinabi na, are you ready to praise the Lord? Kayo ka agad, hindi yung, are you ready to praise the Lord? Agad pa. Hindi ko lang kung anong iniisip. Siguro yung mga gawain natin sa labas, standing, 2 Chronicles 5:12
7:6. Psalm 135 verse 2. Kneeling, bowing, or frustration. Kneeling. Kanina nag-kneel pa dito. Nag-kneel kami, di ba? Psalm 95 verse 6. Come, let us bow down and kneel before our God, our Maker. And this is what always we are doing, singing. Singing. Alam mo tayo, hindi lang nagtabat tayo dito. Kumakanta sa mga trabaho natin. Kasi, sabi ng ating banal na aklat, din in Old Testament, pag nakarinig ang kalaban ng papuri para sa Diyos, ay nanginginig siya, natatakot siya. Kayong ngayon, nagbabago kayo sa trabaho nyo, nahihirapan kayo, magpatugtog kayo at sabayan nyo, pati yung vacuum. Sabayan nyo yung vacuum nyo. Meron nga kami sa YouTube sa Facebook parang nagpatugtog siya, nagbabacuum siya, mataas yung parang ang kabweb. Tinanggal niya yung hose ng vacuum, nakahiwalay lang ang mata. Parang ginaulo na hindi niya alam ang ginagawa. But the inner spirit is alive. Amen. It's because for the Lord. Because of the Lord. So singing, dancing. Dancing. Anong problema tayo ngayon? Sa dancing dahil Sister Wen ay yung siya ay coordinator na ng ating special event. Kaya sabi ko, mukhang mapipilay. So kailangan natin i-ayos yung steward ko. Yung kadadating natin. Katulad kanina, walang nagturo ng sayaw. Subo ako. Wala na yung pag-ibig kay Lord. Tignan nyo na nagawa niyo. Dumating si Sister Bioli. Si Lord, alam niya yung mga kailangan natin. He provides our needs. Minsan na naman dumadala si Sister Bioli, di ba? Shouting. Psalm 66 verse 81, Psalm 66, and Psalm 81 verse 10, shouts for joy. Shouts for joy. Siyempre pag yung masaya ka, hindi ka pa mapapasigaw. Alam niyo nung sinabi ng doktor, nung i-pronounce yung doktor na cancer-free ako, naoperahan ako ng Lunes, lumabas ako ng Miyerkules, pero dala-dala ko yung meron siyang botelya dito na plastic, nilagayan ng dugo, kasi nag-flow pa yung dugo sa likod ko. Inuwi ako, nagpahinga ako sa bahay. But we have to come back on Friday. So, naoperahan ako ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pang-apat na araw, pumunta ako sa ospital. Dala-dala ko pa yun, nakakabit. At may dugo, napuno yung dugo na yun. So, sabi ng doktor, sabi ng nurse, sabi niya, according to the pathologist, sabi niya, you are not cancer-free. Aba, tumayo, nakalimutan ko may dala-dala. Dala-dala na akong botelya, gusto ng dugo. Hindi na alam yun. Kaya, because of my, yung joy, learn how to pray. Kasi nakakapagpasidli. For this, I was declared cancer-free. Pray na Panginoon. Speaking in tongues, meron tayong mga sinasabi na hindi naiintindihan ng tao, ipailawaran namin sa mga kasama namin, mga bliss natin, na ito yung dasal na naiintindihan ng Diyos. Dahil ang Diyos, nababasa niya kung ano yung heart natin. Habang nagdarasal ka by your tongue, ay naiintindihan ng Diyos, pero hindi naiintindihan ng kalaban. Iyon doon nadadali ang kalaban. Kaya kung nagdarasal kayo na yung amo nyo ay hindi masyadong mabait, itang nyo. Pero may nag-represent na ganyan, kasi pinagalitan niya yung katulong niya, tapos daldal yung amo daw, siya, totoo yun, kasi siya rin siya. Yung sarili mo lang, kasi naman hindi
i-pray over yung mga alaga nyo. Baka mapakupulis kayo. Praise must be demonstrated. Yung it is an action. Hindi ka pwede praise must be demonstrated. It is an action. So either you clap your hands, either you shout, andun na lahat. Sinabi ko na lahat yun. Okay? Amen. So, ang praise natin ay parang gate opener to our praise and worship para ibubuksan ng Diyos ang kalamitan. Kasi hindi ka naman makapasok sa worship kung hindi mo babatuhin yun ng praises. Yan ang simple explanation ko. So, pupunta na tayo sa worship ngayon. Maganda yung mabilis. Mamaya ay so, pupunta tayo ngayon sa worship. What is worship? The Bible did not say any formal definition about worship, but perhaps we can start by seeing what various words for worship mean. Yung English word pala yung word na worship pala ay galing sa Old English word na there are two words in there, weor. Yung dating spelling niya is W-E-O-R-T-H. Parang weor. Which means worth, halaga. So, yung word na yun is nadudungan ng letter E before the O. Weor. Oh, yan, meron. Thank you. Weor. Dati, yung English word ay weor, ganyan. Weor. Which means worth or halaga. Tapos, nadugtungan na I worship, which means worth naman yung halaga. Tapos nadugtungan ng word na chief, or chief. Chief means quality. Kaya kung sinabi natin na friendship or sportsmanship, ano yun? It is the word, pag sinabi natin na sportsmanship, that's the quality of being a good sport. Pag sinabi na friendship, yung quality natin na makikipagkaibigan. Ano yung halaga ng yung pakikipagkaibigan? How do you work your friend? Friendship tayo ng friendship dyan. Hindi ba natin friendship. Okay. So, nung pinagdugtong, pag sinabi na worship, halaga ng, ano yun? The quality of having worth. The quality of being worthy. The quality of being worthy. And according to Revelation 4:11, our God and only God, you are worthy to receive glory, honor, and power. For you created all things, and by your will they were given existence in life. Only God is worthy. Only God is worthy. When we worship, we are saying that God has worth. Diba? Sinabi natin nung worship natin, so we bless you, Lord. You're worthy of our praises. Yung mga ganon. We are binibigkas natin that He is worthy. So worship means we are declaring His worthy. Yung kahalagahan niya sa atin. So, when we pick our thing, we are declaring the goodness, the power of God. Hindi nyo ba alam na kaya na-create to praise and worship the Lord? In 1 Peter 2:9, 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God.
that you may declare the praises to Him who called you out of darkness in His wonderful light. So we are called for a purpose. Lagi natin sinasabi, we are called for a purpose. What is that purpose? To praise God, to worship God. That is, yung worship is one description of a Christian. Hindi mo masabing Kristiyano siya kung hindi siya marunong sumamba sa Diyos. Maliban kung ang Diyos niya ay si Buddha. Buddha. So, yung meaning ng word in English, all English. Balikan natin yung Hebrew and Greek, which they are biblical already. The first kind means to bow down, to kneel down, to put one's face down. Anong ginawa ko namin dito kanina? Noong nag-enthronement. Diba? That is one way. Yun ang meaning ng worship. Bowing down, facing down, as an act of respect and submission. Si Lord yan eh. Yung buhay, si Lord yan na, yung kabuhay na salita niya. Kaya, we consider, there are many people outside, bakit gumagamit ka, bakit we need to intro the Bible? Kasi siya yung representative, siya si Lord yan eh, di ba? Yung sa John 1, the Word was made flesh, siya yan. Kaya we bow down to respect God. Our body language is saying, I will do whatever you want me to do. And I am ready to listen to your instruction and I am willing to obey. Kaya nung nabaptize din tayo ng Holy Spirit, we also bow down, we also mawa tayo ng bow para pagpindihan natin si Lord. Because one of the meaning of worship is to serve. To serve. Magsisilbi. Hindi lang yung, ang nakala kasi natin pag sinabing worship ay just singing or playing instrument. Yun ang nakala natin. But there is a broader meaning of worship. Unang-una, different ways to worship. Worship in prayer. Mayroon ba tayong mga prayer time? Yeah, we are encouraging everyone na dahil tayo may special relationship with the Lord now, kailangan, pag yung kaibigan mo, yung matalik na kaibigan mo, hindi mo makapagkalaging kausap. Di ba? Parang hindi kompleto yung araw mo pag hindi mo siya nakausap. Serita. Kaya pag sinabi natin na, I have a personal relationship with the Lord, ano na naman na hindi mo siya kausapin? Di ba? Kahit ginagawa natin na, yung niluluto natin, or yung anong idadamit mo ngayon, Lord, anong idadamit ko? Lord, lahat ng ginagawa natin, pag nakipag-usap tayo, it's already form of worship. It's already kind of worship. Proverbs 16:8 says, the Lord is pleased when good men pray. The Lord is pleased when we pray. So, prayer, 16, Proverbs 16:8. Sa mga dasal natin, sa way of worshiping the Lord. Sino magdadasal pag bago matulog? Sino magdadasal bago mag-Facebook? Sino nagdadasal nga ako to pag matulog? Pag nagising? Pag natutulog? So, different ways to worship. One is worship in prayer. Yan na. Pangalawa, worship in service. Yun na yan kanina. So, worship is not just singing. Sabi kanina. It's more than cooking, or more than carrying the things from there to here, and from here to there. It's not just meron pang mas deeper na kahulugan ng worship in our service.
the Lord called us na ipagpatuloy ang kanyang mission dito sa mundo. Naumpisahan niya yun at ikalat ang kanyang salita sa buong mundo. And He has told us. Kaya akala natin, pumunta ako doon, pumunta ako, tapos dadala ng mga ganito, tapos magugas ng pinggan. Yun ang worship ko. Hindi lang nun. May deeper meaning pa ng worship. Kung alam niyo lang. That is to pangalagaan, to take care of the flock of the Lord. Alam niyo ba, kayo ang mga next generation ng community ito. Hindi naman, kasi doon, kami rin ni Sister Edna nakaupo dyan. Hindi naman palagi, hindi pwedeng palagi na kayo lang nakaupo dyan. Sister Marilyn, Sister Jean, kayo lahat. Hindi sa habang panahon, nandito tayo sa Hong Kong, nakaupo kayo dyan. Worship means, the deeper meaning is, you have to take care of the flock. Kaya kanina inumpisahan na natin sa mga leaders, at sa kayo mga sumusunod na leaders. Kasi kailangan natin yun. Paano na kung umuwi si Sister Edna? Paano na kung umuwi ako? Mahirap kayo mag-adjust. Yun ang worship natin. Kailangan nakapokus na, i-focus natin na one day you will be standing here. One day you will be leading the worship. One day you will be playing the guitar, you will be singing there. Hindi sa lahat ng panahon nandiyan si Sister Emma, nandiyan ako, nandiyan si yung mga sumatero, Sister Mai, Sister Wen, nakatulalay tayo lahat sa isang tao o dalawang tao. Naiintindihan natin, hindi na kayo umuupo dyan. Please. Amen. We are not only a listener. We are not only a listener. Later on, we will be speakers. Later on, we will be singers and players of inheritance. Amen. 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 So, sa mga kanina, ikinutos namin yung mga speakers, huwag naman po kayong magagalit pag tinatawagan kayo at pinapalo up. Kasi yun ay trabaho, yun ang trabaho nila na naipagkaloob. Alam niyo po ba, doon sa mga na-commission na, Sister Marilyn, Sister Sarah, may commission pa lang, pero pag may commission po kayo, ang mga leaders na yan ay tutuhod sa harap ng altar para tanggapin ang responsibility at pangalagaan kayo. Kaya huwag kayong magagalit. Pag ano po yan? Lagi na lang silang tumatawag eh. Gusto mo naman namin may freedom eh. May freedom. But gusto mong nag-commission ka eh. Ibig sabihin, I want to take commission to work for the Lord. Hindi magpa-commission para may iba ka pang nagawin doon. Okay? Naintindihan natin? Amen. That is worship. To take care of the flock. Yun palagi ang dapat isip natin. I want to go there because I want to serve the Lord. Hindi pagsisilbi ng ibang tao. Okay? We are going there. It's not because of our own personal satisfaction. It is for the satisfaction of the Lord. Amen? Amen. Baga na, at saka yung mga telephone number natin ay bigyan natin sa mga leaders. Para yun ay parang pagpapasakop. Kailangan natin magpasakop. Dahil kayo rin, mga commission, ay dumuko din kayo doon at ibinigay niyo ang buhay niyo doon sa mga leader niyo, sa mga leader. Okay? Yun ay worship. Yun ang deeper meaning ng worship. Okay? Tapos na tayo doon. Dahil nung na-commission tayo, we say, "Here I am, Lord. Use me anytime, anywhere, and under any circumstances." Zero yun. Parang ang hirap gawin yun. Any circumstances, parang kung may problema ako. Alam niyo mo, naranasan ko yung na last minute, nabigyan ako ng ticket para umuwi. Dahil wala akong makitang amo. Dahil palagi akong nasa first class noon. Kasi akala ko noon, may tubig pa akong maghahanap. Kaya, before naman tapos yung kontrata ko, hindi ako naghanap ng amo kasi alam ko may 14 days. Akala ko, dahil finish kontrata ko, madali akong makahanap ng amo. Hindi ko sinabi sa mga leader ko doon. Dahil, madali lang maghanap ng amo. Diyos ko,
2 araw, 1 araw, wala akong amo. Alam niyo po ba? Dahil yung time na yun, kahit Sunday na yan, andun pa rin ako sa community. Kasi pag may interview, hindi ko sinasabi, ay hindi ako pwede ngayon kasi may interview ako. Never sinabi ko yan, andun ako sa community. Nagsiserve pa rin, walang reklamo, wala silang kaalam-alam na naghahanap ako ng amo. Mabalitaan lang nila na, ala, si Sister Minda, uuwi na bukas. Binigyan na siya ng ticket ng immigration. Last minute ha? Last minute. Alas 4, nakuklose na yung immigration. Meron nagbigay sa akin doon sa Providence Center sa North Point. Kapitbahay din na kasama natin sa Lord's Club. Nirecommend ako doon. Magpipinish yung contract yung katulong niya. Kaya kailangan na. Pinirmahan ako. Takbo ako doon sa MTR, sa yung papunta ng Taiwan. Nandoon na opisina ng amo, punta ka dito. Pirmahan na kita. 2 o'clock ng hapon na. 2 o'clock ng hapon yan. Last day ko na yan. Last day ko na. Habang nandun ako sa MTR, pinipirmahan ko yung aking kontrata. Pagdating ko doon, yung pangalan na lang na ipipirma niya. Tapos, takbo ulit. Alam niyo sa mga escalator, umiiyak ako. Umiiyak ako, takbo ng takbo pa. Maabutan ko yung mag-close ang immigration. Alam niyo ba, pagka-submit ko sa counter doon, para sa processing, nag-close na. I was the last. And that was my last minute ng ating visa. Amen. Ang daling nag-aalibay dito, nagulungan na kami ako ng amo eh. Kailan ba matatapos ang kontrata mo? Next month pa. Kaya minsan na next month pa? Samantalang ako, 1 araw lang. Kasi, nakukulangan tayo ng trust kay Lord. Pag binigay mo lahat yung trust mo kay Lord, maniwala kayo. Subukan nyo. Kasi nasubukan ko eh. Hindi ako magsasabi ng ganito. Subukan nyo. Last week kasi ako. Nasala kayo dito. Ako, subukan. Amen? Amen. So, maraming miracle to Lord pag binigay natin yung time natin sa Kanya. Amen? Amen. So, worship, another way to worship the Lord is by giving. By giving. Pero naman, dapat yung lang, yung click, 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 click. If you give me click, 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 I will also give you click, click, click. Sabi ni Lord, if you put it with me, I will also put it with you. But you know that in 2 Corinthians 9, verse 7 to 8, each one should give as he has decided, ay sumukal ka puso, not with regret or out of sense of duty. Dapat hindi tayo napipilitan. Because God loves the one who gives gladly. Nag-offer ka na, masimangot ka naman. Sa'yo lang. Wala kang sispe. Mas maganda na yung kahit po kung yung binigay mo, but with gladness. And that is the true worship. That is one way to worship the Lord. Give. Whoever share with others should do it generously. Romans 12:8. Okay, ang-apat na tayo, worship music. Worship in music. Ang-apat na yan ha. Worship in music. Colossians 3, verse 16 to 17. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your heart. With thanksgiving in your heart. Ito yung, ito yung one method of giving worship to the Lord through music. Worship music. Kaya napaka-importante po ang music ministry. Napaka-importante yung music ministry. Sister Emma. Napaka-importante. Pero ngayon, wala tayong mga singers. Sino gusto maging music ministry? Bibilangin ko kayo ha, mamaya kung nawala kayo, hahanapin ko kayo. Kapag tawagan ko kayo, bigyan yung sabi ng number ko ha. Kasi ano po lang, sa totoo lang, namumroblema tayo sa vocalist. At that
inaayos dahil ito yung front line ng worship. Dapat maayos ang worship para maayos ang music natin. Kasi this is one of the rules. Para bumalik tayo. Hindi ba? Ito pa rin naman ang Mr. Charles. Wala ko sa yung bote. God commands us to sing because He is worthy of our praise. In Job 38 verse 7, God gives us the earliest record of music tells us that when the world was being formed, nung ginagawa ang Diyos ang mundo, stars sang together and the heavenly beings shouted for joy. Please, yung mga stars, yung mga pagtutwingle-twinkle pa lang yan, nag-praise ka sila kay Lord. Saka yung mga birds na yan, tweet. And they are praising the Lord. When you hear the trees, The ocean roars, they are worshiping the ocean. So, yung mga creation ni Lord na yun, wala naman mga paa, wala naman mga mouth, but they are praising the Lord. At how about may mga paa tayo? Diba? Worship with instruments. Worship with instruments. Nakakatawa. Instruments. Many different kinds of instruments were used in praising God. Katulad din sinabi ni Sister Edna kanina, in the Old Testament, ang dami, may mga tambourine, may mga drum, may mga violin, pero yung mga itura ng violin noon, ibang-iba. At si David, pag every time na low in spirit siya, pinapatugtog niya yung mga singers niya para mawala. No? Kaya kung kayo, kung mababa yung spirit nyo, magpurusubukan nyo magpatugtog kayo mga instruments. So, mag-focus na tayo dito sa, babalik natin ito, those are the 5 different ways in worshiping the Lord, but I want to focus more on worship and music. Worship and music. Kailangan mo natin na magdagdagan din ang worship leader. Hindi lang kami ni Sister Edna, hindi lang, katulad na sinabi ko kanina, you will never be always sitting there. Kailangan nyo rin tumayo para mag-lead ng worship. Mag-practice na kayo. Amen? Amen. So, I want to discuss the phases of worship. Kung paano yung pagla-line up, paano yung ano ba yung basehan? Akala kasi natin, sometimes, nakakatuwa, no? Minsan may tumatawag, Linda, ikaw bang worship leader ngayon? Opo, ako. Pwede mag-request? Pwede kantahin natin yung ganito? I'm not a DJ. I'm not a radio announcer. Para ipatugtog ko yung butong, can I make a request? Hindi ko galing yun eh. Can I make a request? Pwede ba yung lasong ko? Sa worship ay hindi ko gano'n. First, ang batehan para line up ng song ay tatahin muna natin ng reading. Kasi binabati doon. Kaya pag tumayo kami dito, alam na natin yung reading. Kasi binabasa namin ang hit para makapag-line up ng song. And then pangalawa, pag nag-line up naman, siyempre, iniisip din natin yung alam ng halos lahat. Dapat alam lahat. Yun ang patakaran na alam mo naman na mag-line up ka ng kanta na ikaw lang nakakaalam
showing people near to God. Yung worship leader or the music ministry is a frontline, siya ang ginagamit para sila yung, kumbaga, tourist guide na magdadala lahat ng tao in the presence of the Lord para maramdaman nila yung presence ni Lord. Kaya pag nag-line up ang music minister o worship leader, iniisip namin kayo. Kayo ang iniisip na, hindi pa natin bibigyan namin. Kahit alam na namin, ay hindi pa namin i-introduce sa kanila. Kasi mahalaga, yung lahat tayo ay kumakanta. Kaya nga iniimbitahan namin kayo, every time na may practice o ano, kami dito, everybody is welcome. Wala akong binabaliwala o wala akong really-reject. Everybody is welcome. May boses man dyan, o wala, o boses nata, o boses bambo, o ano, lahat na ay open. So, lahat ay encouraged para mag-lead ng worship din. In the future, kaya nga dinidiscuss na natin ito, dahil kami, we are claiming na in the future, very, very soon, ay madadagdagan ang worship leader. Amen! Amen! At sa pagtugtog naman mo ng instrument, sa mga music na members natin na gustong sumali sa music ministry, meron din na sinusunod na galing sa taas, parang sinasabi na norms lang. Parang they are expected. Ano yun natin ko ngayon? Kung nandoon yung submission nila, na andoon yung humility nila na makorek. Kasi minsan, kung may boses ka na maganda, hindi ako pwedeng ibaliwala sa music kasi magaling ako kumantay. Nananalo kaya ako doon. Hindi ako ganoon. Yung mga tao hindi karapat-dapat. Kaya magtataka kayo minsan, may mga magagaling kumanta, pero hindi napapakanta. Kasi sabi ni Lord, come with a humble heart. We come to the Lord with a humble heart. Hindi para ipagmalaki ang meron tayo. Para ipagmalaki ang meron kung anong meron tayo. Alam niyo, hindi naman sa nagmamalaki ako ngayon o ano, pero I started in nothing. Hindi naman ako kumakanta, hindi ako kumakanta. Hindi ko kumanta ako para nasa ibabaw ng kalabaw. Yun ang nakasanayan ko eh. Tumasakay ako sa kalabaw, tapos kumakanta. Dati naman hindi ako marunong gumitara. Pero sa palagi na binibigyan ko kay Lord yun, yung practice ng practice, di mo naman 25 years, practice ng practice, wala kang ginawa kong practice. Practice makes perfect, di ba? Amen. At basta para kay Lord, dadagdagan niya yun. Dala, I never expected, one day, I was playing drum. Sabi ko noon, one time, 10 seconds yun sa Queen Elizabeth Stadium, ano yung year. 10 seconds yun. Si Bo Sanchez ang speaker. And at that time, nakakita ko ng drum. Nakakita ko ng drum ng tuong. Sabi ko, Lord, one day I will be playing that. Nangyari ko. Hindi ko hinihingi kay Lord. Dumating sa Lord lang ng unang panahon pa. Kaya, si Lord, hindi naman ako pumasok sa eskwela ng parang. But, if you have that desire, if you have that desire na education kay Lord, ibibigay niya yun. Hindi yun imposible na hindi niya ibibigay. Yan mga ganyan. Ngayon, nag-uupit ako lang ako niyan. Kaya minsan naliligo pa yung daliri. Bass guitar, minsan nag-concert ang Lord's Flock. I think that was 2005 or 2006. Kasi ano pumunta lahat ng Maynila, yung music minister ng Maynila, dinala nila yung mga instrumentalist, dala nila ang mga bass guitar, lahat mga instrument nila. Ginawa-kawakan ko, upload. Next time, I will play you. Nagkakatuho. Meron, natututuhin ako. It's not because that I went to
parang nag-aaral ako, ano. No, the Lord teach me. Ganun mo tayo. Kaya, yung music ministry, please, tulungan mo kami. Mag-desire kayo na mag-music. Kasi, ito yung kailangan ng community natin for worship. Hindi tayo pwedeng mag-worship. Kasi tawa na tawa ng Sarah. Siguro gusto niya matulog daw. Kaya nakakanta daw. Ito na siguro yung pagkakasal talaga ng mag-explore sa inyo na yung service natin kay Lord, i-offer natin na magiging a kind of worship. Huwag tayong pumunta dito na pauupo lang. Yan, lagi kong sinasabi ko kayo pagkasawa ha. Yung music, fill up natin yung music. Dahil wala kaming kasama. So, in the future, we hope na mapifill up yun. Amen? Amen. Amen. Ha? Dapat na ganun. Meron pa. Ano ba? Meron pa, 20 minutes. 20 minutes pa. Bakit? Okay. Naligaw ako, ano? Yung inumpisahan mo kanina, yung pages of worship. Yung naumpisahan mo kanina, yung pages of worship. So, sa worship natin, kung napapansin nyo, alam niyo nung unang panahon, ang haba-haba ng worship namin, nakakaanto. Kasi yung minutes ng worship is 5. 5, tapos may 2 pa na. Yung ito ang tawag mo sa praise, yung mabibilis. Kaya every time, kakanta kami ng 5 at may 2 pang praise. E di yung worship namin talaga, 1 hour. Biro nyo. Pero na-enhance. Parang sila yung na-enhance. Na-enhance, napaganda ng konti para yung mga tao ay hindi ma-boring. Biro mo yun? Nangangalay na. Nangangalay na. Praise the Lord. Naalala ko yung ano ni Serena, yung sinabi niya na pag you are in the presence of the Lord, hindi mo mararamdaman na tumutulo na yung luha mo, nagsama na yung luha sa kayo. Noong mga first time bumabaptay sa Holy Spirit, kinamsawan ako. Oo, Sister Minda, nakita namin yung 11. 11, nagsama daw yung luha sa kayo. Luwagan na daw. Ano ba yun? Hindi ko naramdaman yun. Hindi na ko hindi mo kinalak. Ganun tayo pag we feel the presence of the Lord. Hindi wala akong nakikasiya. Kasi pare-pareho kaya sinukrot yung pintuan eh. Walang pwedeng makapasok. Pag we are in the presence of the Lord. Sorry. Punta tayo doon sa ano, sa praise of worship. So usually there are 2 praise songs, yung mabibilis na yun. As in, opener. So praises ng word, pag nakapasok na siya, mayroong tinatawag na unang-una is invitation. Sino ini-invite? Si Holy Spirit ba? Hindi. Kasi, yung sinasabi ng worship leader na, mga kapatid, tayo tinawag ng Diyos para magpuri sa Kanya, ganito. Ito rin yung invitation to para makapokus tayo kay Lord. Ano? Inuumpisahan na. Yun yung invitation. A phase of worship where we encourage or to attract a person or group of people to be in the presence of God. Yun yung invitation. Kasi, syempre, pag umpisa pa lang, ayun, ang hirap mag-umpisa ng worship, alam mo ba? Kahit yung meeting lang kanina, may ukla, naging ukla. Kaya, pray na. Ganon. So, unang-una yung invitation. Andun na yung praise yun. Kaya, nag-e-exhort siya na, we are in the presence of the Lord, praise the Lord, that is invitation already. So, kasama na yung 2 praise na doon. Pangalawa na phase ng worship is engagement. Anong pagkaintindi sa engagement?
natin yung dictionary, it's a state of yung magkasintahan para i-promise na niya na kayo pakakasalan. Di ba? I give you the engagement ring. Kumbaga, the space or the time at the before na ikakasal sila, yun yung engagement. Eh, paano naman sinabi na engagement sa worship? Ito yung phase of worship where we desire to be drawn closer to God. To be drawn in the presence of the Lord. Yung parang nag-oo ka na. I am here already and I want to be in your presence. Yung mga kanta na yun, draw me close to you, or may mga kanta na ano yung kanta ni Lolo? I want to be in your presence. Nakakalimutan ko na yung title. Pero at this time na, dahil na-enhance na yung ating worship, para na-compress na, more on verbal, sinasabi na lang, hindi yung dinadasal, hindi kinakanta. Kaya yung words na lumalabas doon sa worship leader is, yes Lord, we want to be in your presence. And there are 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Nagpapasalamat kami at sinasaluhan mo kami ngayon. Ay, uwi na kayo? Okay. Balik. Sige. Balik lang na. Sige. Naalala ko na pala yung isang worship song na engagement. I just want to be where you are. I want to be in your presence. Yun yung mga so, engagement. Okay na. Pangalawa na yun na. Engagement. Natandaan mo si Terema. Sunod ka na dito. Engagement. Pangatlo, exaltation. Exaltation. This is a phase of worship where we raise the rank of the Lord. And it is the peak of worship. Pinakamataas ng parte ng worship yun. Yung sinasabi niya, we give you glory, we give you honor, we give you blessing. Noon, kung kanta naman yan, ay ito yung mga, may mga words na we give you glory, you are worthy of our praises. We lift your name on high. Yung mga ganun na, exaltation na yun. Hallelujah! Yung kanta natin yung Hallelujah, dear will sing. Yung mga may hallelujah na yan, exaltation. So, pag nag-line up tayo, dahil enhance na lang ang worship, ang pinupulot na lang na mga pwede niline up ng kanta is exaltation or sa adoration. Tutulog is adoration. Naintindihan na natin yung exaltation. Exaltation, this is the highest na parte ng ating worship. Kumbaga, lahat na ay nagsasalita, Lord, we give you glory, we give you honor. O di kaya yung na singing in spirit tayo kanina, pagkatapos ng hallelujah, di ba? We give you glory, we give you honor. Tapos lahat na kayo, parang na-out kayo, at nag-response kayo. At naramdaman nyo na siguro yung si Lord, di ba? So, at that time, medyo tumahimik yung music. Tumahimik yung music para i-continue natin yung adoration natin kay Lord. So, yeah, we lift up the name of the Lord at the exaltation. Ang susunod is adoration. Adoration. This is a phase of worship where we deeply express our love or reverence to the Lord. Maybe this could be in silence. This could be yung let the people feel the presence of the Lord. And there are times na tahimik lang tayo dito. Kaya when you express your love to the Lord, that's the time we are crying na hindi natin alam kung ano dahilan na tumutulong lang yung
tumutuloy yung buhay natin. So, number 4, ano yung number 5 is intimacy. Eh dahil nakipag-connect ka na kay Lord, connected ka na, umiiyak ka na, ngayon si Lord magsasalita sa iyo. Ang worship leader either nagbabasya siya ng salita ni Lord, na I will never leave nor forsake you, mga ganon. Pero there are songs na fitted dito na sinasabi na you are mine, ano yun? I will come to you in your silence. Ayun, yun. Kumbaga, sa intimacy, more on the Lord is talking. Kasi sa adoration, binibigyan natin yung love natin kay Lord. Ibig sabihin po, ang worship is a two-way communication. Hindi communication ng worship leader kayo. Hindi yun. Yung worship leader is only an instrument sa inyo para ma-draw close kayo kay Lord. Kaya yung parte ng adoration, sasabihin mo, Lord, I love you. Lord, I give you my life. Lord, take my life. I give you all my life. This is my desire. This is my desire to worship. Yun yung mga ganoon. Yung sinasabi mo kay Lord, yung pagmamahal mo. Direct. And then, sa intimacy, sasagot din si Lord. Kaya ang mga nilalay up dito na kanta ay words na si Lord ang nagsasalita. Oh. Fear down na, fear na yun. Fear down na. I am with you in anticipation, for I am your God. I will love thee. I will help thee. Di ba puro ay? Ika ay. Kasi si Lord ang nagsasalita. So nakikita natin yung interaction. Parang mag-boyfriend and may mag-girlfriend. Pag sinabi ng babae na, I love you, alam ka naman na hindi magsasalita yung lalaki, di ba? Ganon dito worship. Sinabi mo dito sa adoration, Lord, I love you. I desire to be your friend. Sasagutin si Lord. Nakikita niyo yung yung interaction natin. So worship, hindi yung worship leader ang kausap mo, huwag niyong tignan. Kasi madidistract kayo. Okay? Pag nagpapalin yung music, huwag kayo magpa-distract. Kasi yung palagi ang ginagamit ng kalaban para ma-distract kayo. Kasi ang kalaban, ayaw na tayong ma-drone close kay Lord. Ayaw niya yun. At yung pagpunta rin dito, siguradong haharangan pa kayo dahil ayaw niya na papalapit kayo pa kanya. Okay? So, intimacy, a place of worship where we feel God's intimate conversation to us through song or scripture. So, either song or the scripture binabasa mo ng worship leader. May question ba? Naintindihan mo ba? So, pag sinabi na, mag-train ka ng worship leader, hindi ba ko pwede? Kaya pwede. Yun ang tanong. Dahil kung nag-2 years ka na dito, nag-3 years ka na, aba, may problema ang community natin. Ibig sabihin, kami yung may problema no dahil hindi namin pinapamigay sa inyong trabaho, hindi namin binibigay. Tapos sasabihin, ay kung sasabihin kung tinataray nila si Sister Minda at Sister Edna. na ano pa kami, na tabloid. Hindi lagay sa newspaper. So, any question? Meron ba akong nakalitan ba? Yung responsibilities as a worship dito. Hindi responsibilities. Ano yun? Responsibility of a worshiper
of worship. Ang buhay ko natin yung parang naglalakad tayo sa maraming sinig. Alam niyo yun? Ang responsibilities natin as worship leader, yung pinagtatagumpayan natin ang mga bagay-bagay na nakakasagabal sa atin. Sabi ko kanina, ang kalaban ay laging naandyan. He doesn't want us to be drawn close to God. Kaya we have to live a life that with a victorious God. Dapat lagyan nilagay natin sa isip natin. Kasi titirahin tayo ng kalaban, ang ititiran niya sa atin, pupunta ka doon. Ang dami mong kasalanan. Naupin ka lang doon sa pamamalingkin mo. Ngayon, tatamarin ka ng pumunta kasi guilt feeling. Kaya kailangan mo natin, pagdating natin dito, we ask less dapat. Minsan, kaya nga may opening prayer tayo, doon tayo nagsasabi, Lord, patawarin mo kami. Who may ascend to the house, to the mountain? Sino ang haharap kay Lord? Those who have clean hands. Clean hands. Kasi nadidistract, walang silbi ang ating pag-worship. Pag may bumabagabag sa isip natin o sa puso natin, kailangan natin i-waglit lahat ng mga bumabagabag sa mga problema natin sa pamilya. Kasi pag inatras natin kay Lord, mag-worship ako ngayon for claiming na aayusin mo ang pamilya ko. We have to live a victorious life. And kaya ina nga sa mga worship, mga prayer time natin, before we come to worship, we are already cleansed. Nung unang panahon mo, nung mag-uumpisa pa lang ang Lord's Block, ay, Diyos ko, ang haba-haba ng dasal ng kasama yan, sa worship. Kasama yan. At ano ba ng, Holy Spirit, I need you. Biro nyo, kahaba. Pero ngayon ho, nahihiwalay na. Responsibility na natin yung mag-cleansing sa prayer time natin. Before we come during Sunday in worship, dapat cleanse na tayo. Kung ano yung kasalanan mo in the past week o ano, itaas na natin kay Lord. Para pag nandito na tayo, naririnig nyo ba ngayon na pag nag-worship tayo, Lord, patawarin nyo kami. Wala na, di ba? Pero nung unang panahon, ginagawa yun. Kaya ang haba-haba, mayroon ang Holy Spirit every time. Pero ngayon, nag-Holy Spirit na lang tayo pag first Sunday, yung anointing natin. Responsibilities of the worshiper in the congregation before the service. Kailangan mo, nakaready na tayo. Pag pumasok tayo dito sa loob ng kwarto, huwag tayong pumasok dito na, for example, 12:30 ang ating worship time. Kailangan 30 minutes before na andito na tayo. Pwede? Pwede. Kasi, siyempre, kumbaga, bigyan natin yung sarili natin ng makapagpahinga, kahit ka nakakit na tayo sa bahay natin, sa daanan natin ba? Sa bus. O di kaya, linampas ka ng driver, linampas ka doon sa bababaan mo. Siyempre, pagdating mo dito, naiinis ka. And pag dumating ka na oras na ng worship na yun, hindi mo na yun naibigay kay Lord, it's useless. Hindi ka na yung worship mo. Hindi ka maka-drawn close to God. It's useless. Kaya pagka I really want to go to worship, I have to be there 30 minutes before. At kung maaari, bago tayo mag-worship, there is a time for silence. Hindi yung, time na. Pero everybody is in chaos. Pwedeng tanggalin natin yun as our discipline. Mula ngayon. At pwede, pag nandito na tayo, wala nang hahawak ng telepono. It's only 3 hours ba yun? From 2:30 to... It's only a tiny time. Maistilan mo yun. Yung natira pa ang haba-haba para magipag-usap tayo sa mga mahal natin sa buhay. Naiintindihan natin
natin, may linggo lang tayo nakikipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Pero yung worship, para din naman sa kanila yun eh. Dahil pag binigay mo yung oras sa kanila, pati sila ay nabibless. Parang sila rin ay nag-worship na dito. Hindi na ba naiintindihan yun? Naiintindihan natin yun? So, before we come to worship, as much as possible, 30 minutes before the worship, and we will observe a 30-minute silence before worship. Pwede? Amen? Amen. So, kung 12:30 ang ating praise and worship, ibig sabihin, 12 o'clock nakaupo na tayo at naka-silence. Kung gusto natin kumain dito, dapat 11 to 12 ang kain. Pwede? Amen. 11 ang kain, matapos ng 11:30, 11:30 maghugas ng pinggan. Okay? Aakyat, 12 o'clock, uupo. And then we will keep all silent. Can we? Amen. Can I amen? Pwede rin. We are doing this for the Lord. We are doing this for the Lord. It's not for me, it's not for Sister Edna. Magkakaroon mo tayo ng mas mapapaganda ang ating service kay Lord. So, tandaan natin, magmula ngayon or the next Sunday, titignan natin kung ang mga, kasi sabi ni Lord, worship, listening is one way of worshiping the Lord, and obeying Him is one way of worshiping the Lord. Kung yung nakatayo dito ay hindi naman natin sinunod, ibig sabihin mo, yung important si Lord ay wala sa atin. Hindi important si Lord kung hindi natin sinusunod at naririnig natin. Okay?